Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ambita na to ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasod. Dinhi hisgutan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado ug sa iyang pagreplay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. Ania na usab kita karon sa laing hugna sa Banay ni Juan. Niya karon atong bisita si Attorney Melvin Legaspi, usa ka suod atong higala ang iyang amahan si former Cebu City Councilor Legaspi. Now, narong adlaw medyo init-init na gyud ang ato ang tiyempo. Hopefully kamo diha nga ato ang mga audience malipayon. Mayong hapon kanimo Attorney Legaspi. Maayong hapon Sir Richard o maayong hapon sa ato mga suking televiewers ining atong programa nga Banay ni Juan. Excited kay ko. Medyo kalit-kalit but dili ta mo talaw kung mga inani nga mga hamon para makahagit or hagit sa Bisaya pa para makapaambit sa atong mga nasa atong hunahuna. Daghang salamat sa mainiton nga imbitasyon Sir Richard. Dalipay kay mi sa imong pagsanong. Kay bisan tuo dinalian kining among pagdapit pero ang kapag-od sa imong panghuna-huna o sa katibuok niyong manubag muhatag nagkadasig sa atong tigpaminaw. Pero una no, kini si Attorney Melvin Legaspi, kanang anak ni siya no sa former councilor sa Cebu City North, si Attorney Manuel Legaspi. O kanang pangutan-on tika Attorney Legaspi, kanang una, kanang yun sa man pagmatuto ang usa ka Melvin Legaspi ni Doktora Legaspi o ni Attorney Legaspi diha sa kabanay niya pila man kamo kabuok magsuon. Kay bao ka Sir Richard, kaning among pamilya gamay rami, upat mi ka magsuon, lalaki, babay, ako being the eldest, niya babay, and then nurse na siya karon, niya ang ikatulo kay junior ni sa akong papa, usa sa siya ka abogado, unya ang among kamahunguran nga babay kay usa ka kanhi maestra, niya karon doon na siya iyang mga negosyo. Sa hisgutanan ba nga giunsa mi pag rear, no? Kung sa English pa, yun sa may pag-rear, isip mga child rearing. sa gagmay pa mi, makaingon ko, makahinumdong gyud ko nga hands-on gyud. Hands-on gyud kay si mama papa. Sugod sa katong pagpadako na mo, isip ka nang katong sa gagmay pa mi nga gigi-rear gyud mi in terms of pagpakaon, pagpakaton, hanto na lang sa pang-eskwela. Importante kay to kay ako yung mahinuman sa Richard nga katong nag-eskwela pa mi, mura to sa tutor. Kada adlaw iniguli sa balay singlon gid mi sa among inahan. Unsay among mga gipangtun-an, unsay mga homework na mo. Nagid mi katong gamay nga lamisa nga magtapok mi tanan, pag-check upon ang among mga homework kung na-accomplish ba namo. So makaingon ko nga hands-on kayo ang among ginikanan in terms of kanang rearing, in terms of guiding us sa katong gagmay pa mi Sir Richard. Apil pod ana ang mga classwork, ang gipanghimo ninyong mga gimbuhaton dito sa eskwelahan. Tan-awon pod pilang mga score unsa kini nga tan-awon pod, inspekon pod kay base nagbulak lisod na. But aligri sad kayo kay even if grabe to ka hands-on sila mamang papa sa among pag-eskwela, dili pod dead-an kanang pagkiat-kiat. Mura to sila malipay sa Richard kung panington mi, magkahugaw-hugaw mo si Nina. Dili to sila ingnon nga ayaw mo pagkiat, ayaw mo pagkanang palabi kiat, di ayaw mo pagkuan. Kay pasagdan sad mi. Gitagaan mo full maximum enjoyment. Correct. No? As a child. Ang child dunag yunay kanang usahay kanang gitawag nila kanang super active na kaayo. Hyperactive na kaayo. So gitagaan mo anang level. Tinuod. Kaya ang uban gani, kung naka-notice ka, dunay uban parents nga kining ang bata kay kung masamad or kung malapok, ayaw kay magka-germs ka, ayaw kay magkakuan ka, unsa pa diha magkasakit ka, kami dili. Ako mahinungnan gyud ang among mama kay doktor man na si mama,
kung ipaila full name Oh. ni doktora kay kuan na ra baron kanang retired na siya sa Department of Health si Dr. Lakshmi Legaspi. Ya makaingon gyud ko nga si mama sa una dili na siya maingon nga kanang di mi niya taiman, dili mi niya kanang did-an ba sa among pagkiat-kiat, magdagadagan, magduwa. Ang iyang buhaton lang sa Richard, mag-atang na siya, ay andamon na niyang betadine. Kikibaw man siya nga naay masamad namo. So every time naay masamad mo uli rami tambalan. Pero never gyud na siya maingon nga ay pagkiat kay para niya, and I think naka-realize ko later on nga part gyud crucial sa development sa bata ang kana bitong ang iyang play, kanang aspect sa play. So muna among na-learn pod, muna akong ma-recall gyud sa gagmay pa mi. kuan na siya kanang level na siya kana bitang gitawag sa English og dexterity kay kun moduwa na kag maayo ang agility sa imong mind ug body naman ang gitawag bitang kinetics. Ay gitawag kinetics, so na siya ay synchronization kon ang bata nga burong dili kayo Correct. feel kada expose Oh. kanang dunay problema sa personalidad. Oh. So ang buot pasabot sa imuha nga mami nga tagaan mo sa kinatibuk-ang freedom nga ma-define ninyo isip mga bata. Apil na nga kanang mga playmates, no? Pero wa sila nagpili og kinsa inyo ikadawa. Wala, way pili. Basta lang silingan ra. Of course, katong mga suod na mo nga silingan sa among ni anhing ko ana mo kining apartment among neighborhood didto. Sagdan na mi. Basta dili lang mi makihalubilo sa di na mo kaila kay basta niya makakitag away. But katusad nga neighborhood, mga suod naman so personally si mama kumpiyansa ra pod nga mga kaila ra. But sakto gyud na kana gyud ang pag-develop sa social skills sa bata kay para dili bitaw later on mura bitaw maihas sa isig ka tao, and it really helped me. It really helped us develop that part of our childhood by growing up. Nindot kayo nga expound na dihang level pero kinahanglan man mutikang ta sa laing level. Diha gikan sa imong playmates nya diri na pod sa imong mga schoolmates. Di taas nga level Which na is pod naturally diha gid pa dong, di ba? Oh. Kumusta man sa diha nga level? Kanang Well, elementary, high school, and college. Na usa sad sa ako na looking back ba sa pag nag-eskwela pa ko, elementary, high school, murag dili kay ko makontento sa Richard anang eskwela lang. Murag, I wasn't the type of student nga lingkod lang, basa tuon, take exam uli. Dili. Ako grabe ko involvements sa extracurricular. Magsige kog duag basket. Gamay-gamay lang ko sa Richard pero kusog kong dagan niya. Kusog kong dribble. Oh, murag point guard. Pasasad. Point guard po Amo ko sa na trabaho una. gagmay. Oh. Nya kanang Either forward o point guard. basta sa akong height, ako may point guard, kusugi kong daga niya, may ko mo dribble. Na lang storya ha. Unya, not only basketball but hili kog apil-apil og club. But it was in high school gyud nga I think dito gyud ko na mold into siguro di man gyud ko politiko no pero na ako'y naana nga Leadership. inkling siguro leadership or inkling into governance ba student governance. In fact, when I was in 4th year or 3rd year nagtukod mig amo ang political party sa school. Nya murag ako may nag-leader ato, na dito ko na-expose. In fact, pag 4th year na ko, eventually gi-appoint ko naka-recall karon ako kinumdum. Gi-appoint ko nga chairman sa Commission on Election sa among school, sa among eskwelahan. Sa campus ninyo. So, early on, mag high school, marag nakita na ako, diha gid ko pa dong. So doon na kay leadership na high school level. So, kwanto? 4th year ka? 4th year, So pag-abot na sa college, diri, pag abot gyud sa college, dito gyud ako na maximize sa Richard. Kung nasayod ka, nag-eskwela man ko sa University of San Carlos, I took up political science as a pre-law. And dito ko kaingon nga, dito gyud ko na, na mold gyud. Grabe akong involvement sa mga organizations. Like I said, dili kay ko content anang eskwela lang, basa, study. I wanted to get involved in several organizations, kining debate club, sa panang uban diha nga mga organizations, mga leadership, mga parties, until eventually when I was in 2nd year and 3rd year, na-elect ko sa Supreme Student Council. So I served twice sa Student Council as counselor. So daghan kay kog mga organizations kay apila sa pamantong uban, sa daghan kay kog gipangapil-apilan. But I recall gyud usa sa mga remarkable gyud nga ako nga experience was katong sa debate club. Kay murag motong time at that time sa San Carlos kay gibuhi na mo ang club. Di man gyud ko dili man ko debater but kanang more on organizer, so nitabang ko porma po dato. That was in college when I was taking up political sa science. imo ba itong pre-law? Pre-law pa. Pagka kuha na nimo, sa law na gyud nimo, Ay pag more gyapon, ay pag law na ko, abi na ko nga okay, law school na.
wa nay time for kining extracurricular focus na gyud ang law kay law na ba anya di gyud lalim labi na sa USC nga medyo strict kayo ta. But you know, ang calling mubalik yun. So I ended up still being active sa extracurricular. So nagyapon tay mga organizations gi-appeal, including kanang gitawag nga Law Students League. I'm not sure if naapa ba na ron, but back then around 2004, 2005, that organization sa USC Law was very active. I was part of it. And then I recall sad when I was in 3rd year or 4th year, kanang mo ni siya ang murag siguro highlights akong pagka student politician or student leader kay na-appoint gyud ko nga Chief Justice sa Student Supreme Court. Although wala man gud kayo na kaso-kaso gud kay sa student level, but it was an honor having been appointed as Chief Justice as a student sa Student Supreme Court. So, kuana kanang makalingaw kayo ang kanang hagit sa matag gutlo sa imuhang kinabuhi, no? Kay kanang dili lang sa level sa kanang eskwelahan kundi nihimo kag pag extension, no? Gitan-aw nimong kagalingon ngadto sa gawas. Pagka tapos na nimo sa imong lote kag bar. Take bar niya. Dayon basar. So, kumusta imong law practice? In the long run, makaingon ko nga fulfilling siya. But then again, kanig yung pag-involve bitaw sa community. Because I learned man gyud nga, in my opinion, it's not enough nga lawyer lang ka, nga you handle cases. Para nako, one has the duty to be immersed in the community. And I was so blessed because when I was in my first year as a lawyer, sir, gi-invite ko og kanang NGO, Bidlicio Foundation. And you know, Bidlicio Foundation is really entrenched in our community work. Daghan kitag mga families nga gipangtabangan. Na-engage. And at first, I was insecure ba, I bago ra ko nga lawyer, mo ko alamag ani. Gingnan man ko nga, sige lang, we know that, gingnan ko sa staff nga, we know nga na kay heart sa community. Although, at that time, it was yet to be proven. But I started out as nearly tig-notarize sa ilang documents. Igor ako tig-notaryo sa pipila ka mga dokumento. Until eventually, in less than a year, I was invited to be part of the Board of Trustees. So, Board of Trustees, bugat na kayo nga level. In fact, at that time, ang mga kauban nga mga board, mga kuana, mga respetado nga mga tao sa atong community. But I took up that challenge because, one, I was still young and I wanted to learn. And then, thank God good for that opportunity because ever since nga na gitake to na ako nga challenge Sir Richard, dito ko na mold nga lecturer on child protection. So almost every time, ako'y mo discuss about child protection laws, kabahin for our communities. Kay mo bago pa tong napasar, no? Ang At that time, kada kiskot sa right of the children, correct. ana. So Nga magsige bayag through the years magkadaghan pud baya mag-expand, mag-amend, mag-revise ang mga laws. So there is a need to continually educate our stakeholders kabahin sa child protection laws, and I'm so proud to be part of the NGO kaning Bidlicio Foundation because that is my way of giving back to our community. So may tungod na siya sa kanang kabataan. Sa aspito na nga lahi kanang ang engagement nimo sa lahi na sang NGO katong basador Kana, nimong grupo. Kumusta man? How it come? Unsa pa kitabuan nga niabot na sa imuhang Nindot kay no kay because when you talk about Bidlicio Foundation, na mold ko dito as a speaker, more on law, so it has to do with being a lawyer yapon. But here comes Basadors. Basadors is a group of storytellers nga ang main thrust is literacy and kanang storytelling. It was by accident, Sir Richard, nga nung na-appeal ko ana. I used to park diri sa public library kay na may mga spaces diha before. Karon kay nakakita ko nga na reading activity. So by chance, I asked the public librarian, si Mrs. Ruth Chua, hi Ma'am Ruth, i-plug na lang tika. By chance, discover ko nga na sila mga activity. So I asked them if unsa ni siya nga activity and how often. But ang problem was walay grupo gyud nga naka-focus ana. Whoever would like to volunteer, ilang itap. Ikaw Ma'am Ruth, what if mag-organize ta og grupo nga consistently na storytelling activity? There's the challenge. So akong sister si Laura Legaspi, shout out sa Dilamar. She's already in New Zealand but she's forever a storyteller. Siya kuya, kanang
ato nang dayonon kay nindot kay storytelling activities, and she was a natural born storyteller. Actually, kanang storytelling, kanang dying na siya. Tinuod na ha? Oo. Kay labi na pag-abot sa technology. Tinuod. It poses a challenge yun. Challenge kayo kay una, kinahanglan man gyud nga makakat-on jud ka kay dili baya sayon Oo. ang kanang makighinabi iasoy nimo. Storytelling is a talent na. It's a craft. It's a In craft. fact, kami kay naami going back ha, ako i-share nimo nga ang storytelling yun sana mo pag-form kay we know it's still development work. It's not mere kanang activity lang organize ka adto ka do nya uli dili. Nami long-term plan ana. When we started, we had this vision nga kani nga mga klaseng activities Sir Richard mulungtad yun, di sustainable yun siya. So we formed a team including myself, although di ko storyteller, but at that time murag ako ina-elect nga first chairperson sa grupo. Ang uban lain-laing background. Ingon sila mga introvert man ngini mga nagkuyog, but they had this similar passion for the good of the community, especially ato mga children. So ang among usa sa among initial plan was to make it sustainable. How to make it sustainable? Pag-develop og klaro nga program, including ang pag-continually train sa mga storytellers, including ourselves. Kay it's a craft, di ba? We said a while ago nga, it's a craft, it's a skill. And like all crafts and skills, They develop. you can continually develop it. And I'm so proud because ambassadors, doon na namin murag blueprint on how to go about it. Even sa challenges sa technology, Sir Richard, doon na po may strategy nga ipaagig online ang storytelling. Although medyo lisod siya, but we are taking advantage of that. Nga pina-virtual nga mga activities. Naagyap tuntaan nga alternative. Pero mas lawom ang challenge na kay nausab naman ang iyahang platform, di ba? Oh, correct. Lahi na. Virtual na yun. So, unsay pinakadako nimo nga kasinatian base anang tulo o usa pa nimo engagement sa NGO katong Sibom? Kana. Ang Cebu City Volunteerism Movement. Again, usap po din siya sa by accident kay I never figured out nga naagi ko direct hand yun sa kaning Cebu City Volunteerism Movement. Shout out again ni lain na po ni Ma'am Nikki Jimenez kay mo gyud ni siya nag-mold nako to become part of Cebu. I was tasked, Sir Richard, to attend a meeting about Cebu. I had no idea unsa ni siya. Unsa may akong kalambigi kita niya. At that time murag wa pay tuig nga lawyer ko ba. Tsaka di sige lang adto lang kay they need a lawyer daw. Iko sige ni attend ko. Little did I know nga kana ding Cebu mo din ay mo provide og auxiliary support sa ato ang magkalain-lain nga mga offices sa City Hall, sa City Government of Cebu. So we had this idea nga kung ma-channel lang natong tarong ang spirit of volunteerism, dako na siyang impact in terms of development. In fact, sa akong pag-initial study niini, doon na to'y 2009 man siguro nga United Nations Program on Volunteerism. Usa sa ilang mga pagtulunan dito, usa sa ilahang output dito is that na-realize nila nga dunay significant impact ang volunteerism as regards local governance. Muna ang idea sa CCVOM is to lend support in the crucial or flagship projects ato ang city government. So, kung tanaw na to na karon mga kanang managlahi nga tawag nag mountain peaks sa imuha nga kinabuhi. Ambassadors, Bidlisio, Cebu, mo ganay ko anak ko, sir. Sa kanang ni ataron sa kapunto nga tan-aw nimo ay mong kagalingon sa kanang social engagement pa na no. Okay. Kanang niilam siguro ka gitawag og genetics. Okay. Kanang by blood imong father. Kanang naaman na sa tong panultion dugo. Kanang same blood. Kanang gitan-aw nimo primero katong imong social engagement ito atong panahon na wala kay kanang pananaw pa nga political engagement. Wala. Siguro na-develop na siguro mga years after ko nakapasar. Although naamang yun na, di man na malikayan, no? Pero may sgutan man yun na from time to time because anak ko tag former politiko niya to be kuan po, modesty aside, may mas ito agi yun si papa nato ba. So di na malikayan yun, sir. Sa panahon nga konsihal si Attorney Manuel Ligaspi, unsay imuhang batawag na to contribution sa iyahang kalihukan? Well, ato'y date back ha kay kuan pa man ko ato, sir. High school? High school? Okay. There was one incident. Makaingon ko nga
significant nga contribution. First month man siguro sa Richard sa iyang pangampanya napiang bitaw nas papa. Napiang na siya, na sprain ang iyang diri dapit siyang tiil. So di siya kapangampanya. Nya of course si mama being in government bawal man pud. Kaya makihan niya siya. So unsay nitabo? Ikaw may kinabuhangan. Ako may kinamagulangan. I was still in second year high school. Ako'y nag-speech sa pulong-pulong at that time. I was still siguro mga 16 years old. Early on, I was already exposed to talking to public. Second year, dili pa ka High school. 16, ana. Oh, dili pa ka 16, second year. 15 pa, mga inana. 14, 15. Oh, ana, siguro, mga inanang idara. I was already exposed to public speaking. Nya, kaning mga lumad yun nga, binisaya yun ba? And I remember, the mayor was there, vice mayor was there, councilors, barangay leaders. But I had no choice. Kay, naanaman ko dito, and I had to do it for my father. May gani, nauli, after ato, okay na. Pero in fairness, no, nakatabang ba ito Kung na sa may gibati nimo atong panahon na nga, kung itandi na to, you are the male version of Chris Aquino during the campaign of Ninoy Aquino. Kaya, well, kulba to siya because I know nga daghang maminaw, daghang magtanaw, daghang mag-observe. Kanya, of course, the city leaders were there at that time. So it was really a challenge, but looking back, pasalamat ra po ko because nakarealize ko nga it's in situations like that we really rise to the occasion. So, sa iyong pananaw pagkakaroon, isip na ka sa long list sa Long list. grupo. Ino itong long list ni grupo ni Mayor Michael Rama, kay acting mayor mo siya pagkakaroon, no? Oh. Yung vice mayor. Kanang, unsaon nimo kaha pag-translate ay mong kagalingon gikan sa kay gitan-am ko nako ang iyong family background kani mold sa imong social standing engagement sa society nya unsaon nimo pag-translate to political level pagkakaron. Lisura na nga pangutana mo so far mo nay pinakalisod nga pangutana gyud siguro akong nasugatan. Pero siguro I just have to be firstly no siguro Sir Richard I just have to be true to myself. True to the beliefs and principles that I've held on for so long, unya, well, gipresent naman akong kagalingon sa ilaha, sa party, and I will submit kung unsay decision sa party. If they see fit na ko for this, then okay, go. Basta ako, I have my own visions for what's good of the city in terms of development, sustainable development, ug ang pag-mold sa atong citizenry. I hope nga makita pod na siya nga part pod sa kuha. And I believe pod nung kanang kung sa kuan pa Latin pa res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. So inana na lang siguro. So nindot ko kayo ang ato ang kulo kabildo karong hapon na. Nya sa sulod nga mga bahin amo agi hapon kang dapiton. Nahaw. Aron Okay, dunay kayo. mga lahi na sad nga hilisgutan. Niya pata sa unang yugto din gipaila-ila na mo ang imuhang kaugalingon. Kanang mangayo kog kanang pulong panamilit ngadto sa ato ang tumatanaw attorney Melvin Ligaspi. Parting shots. Oh well, kanang una sa tanan, salamat sa pagpaminaw or pag-view sa atong program karon. Ako nang hinaot man ko nga through these kinds of programs nga mas malamdagan ang ato ang mga kasanatian sa atong ongoing mga struggle labi na karon sa panahon sa pandemya. I hope nga padayon gyapon ta sa ato ang mga basic ug safe health protocols kay dili pa gyud ni siya madali-dalig sulbad, but in the meantime let's just pray, let's keep praying pod nga things will turn out better, and we have to follow gyud sa mga lagda sa gobyerno in terms of safety and health. So kana na siguro Sir Richard. Daghang kayong salamat attorney Melvin Ligaspi. Ako'y magpasalamat kay kanang na-invite ko niya. It's an honor. It's always an honor to be invited by you, sir. Be it here or sa radio. Welcome you kay sir. Basta si Sir Richard. Og ato ang directress nga si Ma'am Chit. Thank you kaayo. Anyway, kanang karong hapon na nakidnap na mo og kadyot. Diri si Richard Alpahura manamilit kanyo pinagi sa pagingon ang ligong banay mo ang dugukan sa atong nasod. Maayong hapon. Maayong hapon sa tanan. Anian usab kita karon sa atong Banay ni Juan editorial and commentary. Usa ka guest editorial ato ang gihimo karon. Kuyog na to si attorney Melvin Ligaspi o si Kabanay Chief Beltran Ortiz. Imuhang unang pagtimbaya attorney Ligaspi. Maayong hapon Sir Richard, maayong hapon Ma'am Chet. Daghang salamat sa kaning oportunidad nga magka participate sa ato ang guest editorial. I hope nga doon ako'y ma-share nga ginagmay nga inputs
kabahin sa balaod ug unsa pa mga matang nga doon ako ika-contribute karong hapunan. Daghang salamat Sir Richard. Kabanay Chief? Yes, aniya na sab kita karon sa ato ang editorial ug hopefully makapupo kamo ug maka-share usab kami sa mga insakto ug husto nga informasyon alang kaninyo. Election season na gyud, dili lang Christmas season. Kay kung magsugod na gani kuno ang bear, Christmas naman. Pero karon kani panahon na dili lang Christmas season kundi election season. Ngano man, pagka September o Agosto, matud pa sa atong election code, magsugod na ang mga political parties o convention aron tagaag otoridad ang mga partido nga muladlad kinsa ang ilang mga kandidato. Nya kinsa ang pwede nilang padaganon o kinsay makapirma sa ilahang mga kuna ug uban nga makalihukan nga party level. Unya ang nakanindot karon kay Oktubre na gyud. Nya ang Oktubre sa unang semana mao ang filing og candidacy. Pero sa bulan sa Septembre mao karon ang panahon diin gikatakda ang kanang padayon nga pagparehistro ni adtong wala pa marehistro og pagtransfer sa mga botante kadtong gusto mo transfer sa ilahang voting center. Ato rin Ligaspi, mangayo man nimo og input na tungod sa balaod Kabahin sa unsa Sir? sa kanang registration na to. Well, basic lang siguro ang kani kay bawo man siguro ang general public ini nga ang atong deadline kay September 30. Kunya discussion na sa COMELEC kung i-extend na or dili. So we will see kung ila ba na extend, but sumala sa mga recent pronouncements sa COMELEC and this is their discussion, dili nila extend. Because the more man extend, the more man pud mo lax ang mga tao magparehistro. So we urge yun nato mga katong unregistered pa o kato pang mga na delist na take the time to register. Dunay mga satellite office gi-organize karon, even malls, Malls. na pwede ta magpa-register kay importante kayo, sagrado kayo. In my opinion, kaning ato ang the right to vote usa ni ka constitutional obligation nga dili nato sayangan kay remember every 3 years ra gyud ni. So sumala sa atong mandate, I hope nga katunga pa na register or na delist na, take the time, visit ang ato ang satellite offices. Unya, ato ni matod pasad sa COMELEC no nga among nahinabi ni kamanay nga Richard nga gi-extend even ang mga oras, gi-extend nila sa registration hangtod ini sa city sa gabi, especially sa mga malls. Unya, mamurehistro sa sila og adlaw Sabado ug Domingo. Okay. So gi-accommodate na gyud maayo no ang mga tao. Accommodate gyud nila maayo nya. Unya matod pasad nila nga ang katong mga kabayan nga Richard, katong mga PWD, mga senior citizen, no nga pwede na nga adto sila dito mo patabang sa barangay, mo facilitate ang mga barangay alang kanila nga marehistro gyud sila. Adunay gitawag og barangay registration gapon sila nga nagsuroy sila sa kabarangayan mo na ipasabot yung kabanay seat. Yes. Gawas pa na dunay gitawag nilag online. Okay. Ang online nga registration amo fill up lang ka na may website sa mga computer, sa cellphone mo open lang ka dito unya imuhang fill upan dito. Ini ka man i-print out ang mao nga form kay katong imong print out mao na lang to ang dad-o nimo dito sa COMELEC ug ipakita kadtong mao print out. Ni kahuman ang buhaton nimo pag-capture na lang sa biometric. So mas dali na ang gibuhaton sa COMELEC kay kuan naman duna naman ka nakahimo naman kag pre-registration. Correct. Ako naka-experience ko ana kay nisulay man ko og kanang transfer og voting present. So mo nay akong gihimo nagparehistro ko daan sukad sa kuang nga computer nya tuwa man ditoy nahatakda nga adlaw ug nahatakda nga oras unsa ka orasa mo adto. So magpili ra ka butang nito pila ka slot ang available anang orasa. So ato ang gidasigno ato mga batan-on labi ng first time voter. Unya dili lang ang mga batan-on kadtong na-delist na kay siguro dito sila sa gawa sa nasod, wala sila kabutar, wala kaabil sa overseas voting na to. So ug uban pa nga nag-transfer na sila pinag-anan, wala na kabutar, na-delisted. So ato sila gidasig nga mamutar karong eleksyon na kay karong eleksyon na gitan-aw na to nga mas sayon na kini ikumpara sa niaging eleksyon. Kay gitaas ang oras sa ato ang voting time. Unya kay hangtod naman kini sa alas 6
gawas si ana duna nay lahi nga platform kanang gitawag og electronic voting. Voting ba sa ana kun duna kay smartphone imuha lang ni nga karon on process pa no ang Comelec paghimo no gitesting pa nila ang Smartmatic nga platform ginamit ang atuang existing nato nga kanang telco Okay. nga makahimo silang serbisyo sa mga botante. Hopefully malampuson kini nya protektado ang inyong mga boto. Na hinumdum ko nga usa gyud na sa ako ang advocacy nga kanang kaniadto wala pa man nga pandemic nga mahimo na kaayo pareha sa ubang nasod nga mag-online voting kay ang naamang ko sa balaod kada voting machine nga nitabo ang gideliver sa Smartmatic counting machine. So sa laktod nga pagkasulti base sa balaod unta pwede nang usabon ang platform sa atong pagbutar nga pareha na gyud nga ang Comelec ang pagbutar rato anak ka sa imong ATM ituslok na lang nimo ang imuhang nga kuan nya nakita nimo kinsay imuhang butaran ingon ana ang gitawag og kanang electronic voting nga atong gihangyo sa Comelec. So Hopefully no matinuod gyud na Sir Richard no. Okay, going into the future, 'di ba? Technology is Yes. unstoppable, 'di ba? So it's good nga dunay platform gi-develop for that kay going into the future like I said it's inevitable nga inana na. But I'd like to zero in no kay na-mention man nimo ganina Sir Richard kabahin sa youth vote. Sumala sa pagtulunan, I think ang data shows sa Comelec as of July or August man tingali. I'm not sure sa date, but as of July or August, more than half of the registered voters sa entire country nag-edad 18 hangtod 40. Meaning to say, more than 50% of those registered as voters nag-comprise sa youth vote. kanang gitawag nilang millennial. The millennial vote. Yes. Kanang X, Y, Actually, and ha, Z. Ako, mura kong defensive ani ha, pero ako lang ning kuan educate na to mga tao. Okay. Sigon sa Pew Research man tingali to. Pew. Sa Pew Research sakto no. Yeah. Ang millennial katong mga natao between 1981 to 1996. Oo na. Yan, natawa mo kong 83. So, millennial ko. Mara dito. Pero ayaw ka wala ka. Bisag millennial ka, kami gitawag yung baby boomers. Kami man ito natao sa 1960. Hanggang sa 1980. Abi ko buingon ka sa Richard nga, millennial ko, kamo, millennial. Pero, Pero nakoy pangutan na attorney, no? Oo. Kaya doon na may mga pipila ka, dili ka pipila, ubay-ubay ni sila nga. Gusto nila nga, ipuspon ang eleksyon. Ya doon na sa uban sa grupo nga, kanang, wala eleksyon. Unsa nga imuhang kuan ana? Sa pagkakaroon, di pagyod ko kasulti no, kay kung nakabantay mo ang elections man god, I mean, not just the elections, but ang current situation sa pandemic ba, Oo, gani. grabe Oo, kang lagi na. restrictions. So, Oo na, oo. only time will tell tingali. Kay for now, pila pa mo months amula mo agi. So, di pa ko ka-estimate yun. Perhaps for this particular purpose, dapat maghugtong ginitanan ang mga importanteng agency. Appeal na yun ang DOH. Kaya ang DOH, I'm sure na sila data projections sa unsay mahitabo in the next few months. Considering napamanggod gyapon ng mga COVID cases. Ako lang attorney sa akong bahin ba. Personal lang ako no nga. Gusto jud ko nga i-postpone ang eleksyon tungod sa kahimtang sa pandemic. Which is a valid concern. Yes, I'm sure. Oh. Daghan sad ni ang nagkuan ana nga. Noon ako lang nang giampo sa Ginoo nga i-postpone lang katungod kay kinahanglan man gyud nga i-focus nato ang tanan nato nga kusog og pagtutok diha sa pandemic karon. Mao na ang opinion samtang na nako. valid ng imong observation kanang maguba ang atong konstitusyon kay gikalagda magud sa atong konstitusyon attorney nga doon nag-eleksyon kada tulo ka tuig nya kada unong ka tuig ang presidente ug ang mga senador so lisod kaayo nga dili makahimo gud ang ato ang kongreso sa balaod non nga musukwahi sa ato ang 1987 konstitusyon gawas kon doon gitawag og revolutionary government pero ipadapli na to na kay election mode patakaron di ba nga sa election mode importante nga malipayon ka nga no imuha man katagaan og bag-ong mandato katong tawo nga nagustuhan nimo nya isalindot nimo ang tawo nga wa nimo kagusto imo alagad para nimo so kinahanglan happy ka kay
mura sa kinrili no. Ilan happy ka Gusto ko kay happy ka. pwede man nga Happy ka. mawagtan na nimo ang katong tao nga naghasol sa public service sa public service nga nakita nimo nga dili competent sa iyang delivery. Ang mga mechanism is a public servant. So opportunity na ni nato nga mga botante nya atong gihagit ang mga millennial katong ni Sama na mo. sama nimo nga manginglabot makiglabot nitungod sa gobyerno kay usaman gud sa dakong sakit ron sa Pilipino attorney kanang indifference kanang bitang masagbuyo na ka sa sobra kang ngilad sa atong politika nga mingon na lang ka di na lang ko mag-apil-apil ini attorney tinuod. mingon na lang ka maura man gihapon mo butar ko ang resulta di man ako makita ang ilang binuhatan nga mutubag sa ilang mga programa so in other words, wala marag feeling nila wala incentive to vote. Kaya Oo marami na. gapong story. Oh. nga ang the only incentive man gani kana na monetary contribution nga Which is dili kayo naong isip Kristiyano dili kayo naong isip Naon. kanang imuhang katungod nga imuhang gi-practice ang freedom ay imuhang right responsibility is kanang gitawag bitog maayong lungsuranon Kanya, muhangyo lang sab ko sa ato ang mga tumatan-aw sa ato mga listener nga mubutar gyud sila sa insakto, no? Labi na kung mubutar sila sa konsihal, sa Congress o sa Senate nga mao na mohimo og mga balaod nga ang ilang ibutang dito kanang kantigo sa balaod, di ba? Labi na gyud sa Congress, murag labi na gyud nga sa kanya council. nagaanas imong Wala tutada wala pa niya kay wa pa man ko kaybaw ani og mo wa ba gyud siya o klaro ba gyud siya kay wa man ta kaybaw kay namay uban diha nga kandidato mag-urong sulong di ko be pero ang importante man gyud una no ang tao dunay utok oh to ikaduha na kasing-kasing ya sunod katapusan doon na siya kaligdong sa iyang pagpangalagad kanang in Englisyon ganin nato moralidad moralidad oh kay ang tanan manggod nga form of corruption start from moral corruption oh correct kanang I agree. kanang giingon nato nga structural corruption systemic corruption kanang naas constitution ug naas balaod kay mo man ang giingon natong structure attorney di ba kanang balaod kuan na Formal. ang pinaka kuan niya ana ang moral corruption gud sa Sa tao. individual It goes back sa tao. yeah so I agree. kinahanglan gyud tao kanang tao nga dunay moral integrity sa iyahang nga leadership kanang sa iyahang executive function sa iyaha kon duhar man gina executive ug legislative sa iyahang pagtrabaho isip usa ka magbabalaod Correct. kay asa man magsugod ibulo ka usabi susas makaguol kaayon sa mga kanang tumatan-aw sa mga balita ang kana man dili kaayo responsive sa gobyerno sa ilahang panginahanglan labi na sa kalamidad pero so sa kabahin pod kabanay chit nitan-aw ko sa listahan sa Cebu City kuan man ang nagpalista nga magpabakuna 700,000 na kapin Sobra na. oh nagpalista ha nya pila raman ang botante nato so almost nakuha na nato ang 80% sa nagpalista na magbabakuna unya na bakunahan nato kapil na pod sa 500,000 so nakuha na nato ang kanang sobra pa sa threshold Okay. nga nabakunahan so kanang imuhang kahadlok nga kanang ang mga tao wala pa mabakunahi dili ka ang mabalaka ana kay base sa record nga man na sa tubangan sa City Hall kanunay update nila nga daghan na kayong nagpalista para magpabakuna nga nagpadayon pa pud pagpanglista nya pwede man ka makapahatag sa imong numero dito anang naay website nga magpabakuna so i-search lang na ninyo tan-aw ninyo dito kay kan hadlok ka nang mao naman ko ni termino ron attorney kanang pandemic kanang epidemic nya kanang endemic puro na dimik yo inik kanang epidemic technical difference. kuan na kanang usa ka paglaganap sa sakit sa usa ka dapit unya mo laganap na gani ang sakit ngadto sa tibuok kalibutan unang kita pag pandemic kay pan means all man all so tibuok ng kalibutan Earth. kung mingon na gani kag endemic dili na siya end nga tapos kundi kanang Greek word nga Indus. Buto sabot nga tao.
So, naanak ko na sa human population. Naanas human population ang various. Ang various naman. Virus! Nasaag ang dila. Pero wala masaag ang kasing-kasing. Muna importante na to, attorney. Ambot lang ka. Kinsa asa ka ni sa laban sa pagka-presidente. So, ang importante, no? Muna ang naisgutan tingali. Ay na lang kay maglalis ming duha. Yeah. Wala masaag akong dila nga ang virus naa na ron sa human population. Nga atong tanang ang nagpadayon ron ang research sa mga scientist. Yeah. Nagpadayon ang research sila, unya doon na sila daghan kayong development. Nga diri sa atong lawas na aratay defense system nga pwedeng ma-develop nila, ma-maximize. Importante lang gid kanunay magbantay ta sa atong protocol. Oh, protocol. Ang ato ang kainiton sa lawas na ay thermoscanner kanunay, nabatay ka ng thermometer, unya usapa ka ng manghunaw tag sabon ba o alcohol, ya social distancing para sa atong gihimo. Yes. So, ya lesson learned sa ato ang daghan kayong audience pagkakaroon attorney nga. Panahon sa eleksyon, kay eleksyon man ni atong gitan-aw, magtan-aw tag mga kandidato nga tarong, buutan, responsive sa ato ang panginahanglan. Kay kada bitang panultion nga tungod sa gobernong dili ato, nagpasabot man na nga isolated ang mga tao. Pero usasad siguro sa ako nakita no as an observant ba, as a student of politics ba kay di man gyud ko politiko, pero nag-analyze ko, nag-obserba ko. Siguro it's not entirely put sa voters. Ba mo nga no? Kung walay mapilian, dili man siguro nasa apod sa mga voters kung ang piliunon dili wa poy ayo nga mga kandidato. So it's a challenge, Sir Richard, in my opinion, nga katong mga qualified, katong mga may background, katong mga as you say na kasing-kasing and mind for public service, Yes. they should step up. Nga naman, because the moment they step up, mga voters makaingon kani akong kandidato. Kana. Kaysa naman mga sorry to say mga traditional politician ang naa ora ni sila pirmi, kisa may mapilian sa mga voters. So, in my opinion, it goes both ways. Voter mindset, proper voter mindset, and the right candidates. So, it's a challenge said for me, in my opinion, nga katong mga truly qualified, Sir Richard, yun. You know, take the challenge, Lansar. Tinuor yun na nga kanang ang qualified yung kay mga tao mo gyud unta angay. Pero di mang Lansar. Pero naamang ko'y Diba? parabol sa Bible. Kaya gusto nila sa private sector lang, Right. di ba? Doon ay parabol, doon ay parabol sa Bible kana sa Book of Judges. Kanang fable ni dili parabol. Nga ang lasang nagpili sila mga ilahan mo leader na nagtabi ang mga kahoy. Naingon ang usa ka kahoy. Piliun ka na mo. Nga naingon dayon ang kahoy olibo, dili ko magpapili ninyo unsaon ko man, mas maayo pa magpabilin kong olibo, mapuslan pa ang akong bunga ngadto sa mga tao. Naingon naman po dito sa higira, himuon ka na mo nga leader, dili ko maghari ninyo, maayo pa ang ako ang mga sanga kay mapuslan pa sa mga tao. Hangtod ingon dayon, daghan maning kahoy, ari na lang ta sa tumoy kay muwat na tay oras. Naingon siya, ha, ingon ang sampinit, kung gusto mo og leader, ari mo nako aron ang kayo mo gawas gikan nako. So usa man sa pinit kanang kahoy na siya nga shrub nga tunukon kayo. So Yung dangilag. ang noong fable nagpasabot na siya nga kanang daghan unta kayong qualified pero dili mo respond sa Dili. full of time. Yeah, dili. Oh, sa No, natin. nga nanas Book of Judges niya kay bulungan kayo ning story sa Bible attorney. Kay sa story man God, dunay mga panahon nga ang Ginoo kay bulungan kayo sa pagpili niya kanang leader nga mo respond sa time. One story is about Samson. Tinuod. Usa ka tawo nga pinili sa Ginoo kusgan. Judgment to Pero nabunog siya sa dughan sa kababae. Mura ka po tirahan ng tao-tao. Weakness to niya. Oo, niya. Nya doon na po higayon nga. Si Jepta. Si Jepta, kanang unsa man to siya, kanang anak to siya usa ka harlot kay bugoy gud to siya. Nya ni kulang mga tao nga ikaw may maldito sa mong dapit. Tabangi mi.
Pero gipili gyapon siya sa Ginoo nga luwas ang mga tao. So ang Ginoo dili siya bias against person. Yeah, What yes. is importante, unsa importante minong ganon mo respond ka sa call sa Ginoo. Ang gingon sa Ginoo sa akong nahibalan kay nag-study sa Bible, God does not call the equipped. He equips the called. Mura. Nakabasa ko ana. Maunay nahitabo Oo. ni King David. Oo. Si David, unsa man siya, dili siya sundalo. Pero he equipped. Farmer son. Farmer. Pero siya ang ni-solve diyang gi-challenge na si Goliath. Attorney, I think you are more wala. qualified to handle. Siguro ang Ginoo nagtawag nimo sa public service. We will pray for We it. will pray, I will yes. I will ask for your help in prayers good. Yeah. Kay Correct. giya ra gyud sa Ginoo akong agdon gyud ani. Maana. Anyway, daghan pag kita kay ngisgutan niya. Manamilit na siguro Manamilit ta na attorney. Sige, thank you kayo once again Sir Richard, Ma'am Chet for this opportunity. Hinaot dili ni ang last time nga inyo kong hagdon diri kay murag nalingaw ko na bitin ko pero nindot ni nga exercise pod kay I miss having these conversations pod nga kanang other than sa balay kinahanglan kong kuan ra cases na tong ibang handle but at least kanina ay nani nga public forum and I miss having forums like this. Yeah. Thank you kayo for the opportunity. Yes. Until next time, aniya gyapon kami sa atong tulumanon Banay ni Juan. O kini si Richard Alpahura magayon kaninyo. Ang dautan mudaog ko na matarong dili ubarog. Maayong hapon.